Matapos ang maraming taon ng pagiging alipin kay Ares na Diyos ng digmaan, nagpa siya ang mga babaeng kilala bilang mga Amazon na lumaban. Sa huli, nanalo sila sa digmaan na nagbigay sa kanila ng isang isla para sa kanilang lahi, at ipinagbawal ang anumang lalaki na pumasok, ngunit gayunpaman, hindi nagtagal ang kalayaang ito dahil isa sa mga Amazon ang nagtaksil sa kanilang lahat. Nagsimula ang kwento, noong unang panahon, ang mga Amazon ay isang makapangyarihang lahi ng mga babaeng mandirigman na lumalaban kay Ares na Diyos ng digmaan, at sa kanyang hukbo. Ang dahilan para sa digmaang ito ay dahil nais ng mga kababaihang ito na maging malaya mula sa pagkakaalipin sa mga lalaki, na palaging ginagamit silang kasangkapan upang masatisfied ang kanilang mga pagnanasa sa sexual. Isa sa kanila ay isang napakamatapang na babae na pinangalan ng Hippolyga, ang reyna ng mga Amazon. Sa galit, sumugod siya upang labanan ang Diyos ng digmaan, ngunit isang nilalang ang dinala siya sa kalangitan. Ginamit ni Hippolyga ang kanyang tali para makaalis at sa wakas ay nagtagumpay na makaharap si Ares. Sinabi ni Ares sa kanya na wala silang pag-asa na manalo sa digmaang ito dahil sila ay mga babae, at kapag may namamatay na lalaki ay nakukuha niya ang lakas nito. Pinakita sa atin ang dalawang bihasang mandirigma ng Amazon sa labanan na pinangalan ng Artemis at si Persephone, na sa isang was-iwas lamang ng kanilang espada ay nakapatay na sila ng napakaraming lalaki, at mga kakaibang nilalang, na hukbo ni Ares tulad ng Minotaurs at Cyclops. Natakot ang isang babae na pinangalan ng Alexis ng isang Minotaur, kaya tumakbo siya upang magtago at nagdasal sa mga Diyos na tulungan siya. Biglang lumitaw si Artemis at pinatay ang Minotaur, at hinila si Alexis sa isang labanan at sinabing, kung hindi niya magagawa na lumaban katulad ng isang Amazon, dapat man lang, siya ay mamatay na parang Amazon. Tinulungan ni Persephone si Alexis sa pagpatay sa isang malakas na kalaban, ngunit may isa pang dumating mula sa likod at pinabagsak siya. Nakita natin ang isang Diyos sa hukbo ni Ares na pinangalan ng Thrax, na madaling pinapatay ang mga Amazon gaano man karami ang sumalakay sa kanya. Habang si Ares naman ay nilolok ang leeg ni Hippolyga, ipinahayag niya kung gaano siya kasaya sa anak na isinilang niya para sa kanya. Sinagot niya ito na hindi siya nagsilang ng anak para sa kanya, at kung meron man, katulad niya ito na walang kwenta, dahil ang gusto lang ay pumatay ng mga tao. Nang mapatambo ni Hippolyga si Ares, agad niyang tinawag ang kanyang kabayo at pinugutan si Thrax, ang kanyang sariling anak na lalaki. Si Hippolyga ay muling tinalo si Ares sa laban, ngunit nang wawakasan na ni Hippolyga ang buhay ni Ares, nagpakita si Zeus mula sa kalangitan at sinabihan siya na wag patayin ang kanyang anak na si Ares. Kinagalit ni Hippolyga ang hinihiling ni Zeus sa kanya at tinuro na nasa digmaan sila, at sinabi niya na hindi ito maaari dahil marami nang namatay na kanyang mga kasamahan, at puno na ng dugo ang kanyang kamay ng mga taong inalipin ng kanyang anak. Si Zeus ay nagpasya na ituring ang kanyang pagtanggi bilang isang hamon sa kanya, ngunit dito nagpakita ang asawa ni Zeus. Humingi siya ng paumanhin kay Hippolyga sa paraan ng pagsasalita ni Zeus, ngunit pinayuhan siya na sundin ang mga nais ng kanyang asawa, ngunit hindi ibig sabihin na ang kanilang anak ay hindi na mapaparusahan, para sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Si Hera ay pinarusahan si Ares gamit ang mahika na magpipigil sa kanya sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan, at pinahihintulutan si Hippolyga na kunin siya bilang isang bihag. Bilang kapalit sa ginawa ng kanyang anak sa kanyang mga tao, ibinigay niya sa kanila ang isang bagong simula, isang bagong tahanan, isang isla ng paraiso kung saan ang mga tao ng Amazon ay protektado mula sa magulong mundo ng sanlibutan. Ang isla na ibinigay niya sa kanila ay ang isla ng Themyscira kung saan sila ay protektado mula sa mga kalamidad ng panahon. Ang panalangin din ni Hippolyga para sa isang anak ay narinig din ng mga Diyos, dahil binigyan siya ng kapangyarihan upang hubugin ang isang anak nang hindi kinakailangang magkaroon ng pakikipagtalik. Habang ang bata ay nabubuhay, tinawag niya itong Prinsesa Diana. Maraming taon ang lumipas, at lumaki na si Diana, at nakikita natin siya na nagte-training kasama ang isa pang mandirigma ng Amazon na si Artemis. Matapos talunin ni Diana si Artemis nang hindi nahihirapan, pinagtawanan niya si Artemis sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mahina. Ngunit lumabas si Hippolyga at sinabi kay Diana na sa mga araw ng labanan, si Artemis ay isa sa kanilang pinakamahuhusay na mandirigma. Nagtanong si Diana kung bakit sila nagte-training araw-araw kahit wala silang pinaghahanda ang laban, ngunit batay sa karanasan, nais lamang ni Hippolyga na siguruhing hindi sila magpapabaya.
Gusto ni Diana malaman kung bakit hindi sila pinapayagang makisalamuha sa mga lalaki, dahil iniisip nito na baka nagbago na sila. Pati na rin ang kaibigan niyang si Alexis ay sumusuporta sapagkat pagod na sila sa mga siglo na lumilipas na hindi sila nakikilahok sa tunay na mundo. Tumahimik si Hippolyta ng isang sandali, ngunit ibinilin niya kay Diana na sumunod sa kanya. Dinala niya siya sa bilangguan kung saan niya nais na makita ni Diana, ang tunay na kasamaan ng lahat ng mga lalaki. Ipinakita niya kay Diana si Ares, ang Diyos ng digmaan, at labis siyang natakot dito dahil sa itsura nito. Sinabi ni Ares kay Hippolyta na siya ay isang hangal, kung akala niya na maaari niya siyang ikulong rito habang buhay, dahil isa siyang Diyos, ginamit ni Hippolyta ang mga sinabing ito ni Ares upang sabihan si Diana, na ito ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring pumunta muli sa labas ng mundo. Dahil ang kalikasan ng mga lalaki ay masama, hindi tapat, at higit sa lahat, hindi mapagkakatiwalaan. Sa labas ng isla, nakikita natin ang isang labanan sa himpapawid sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at ng bansang kalaban. Naramdaman ni Hippolyta ang labanan nila sa langit at nararamdaman niya ang isang napakakakaibang bagay. Ang pilak na salamin ay nagpapanatili sa kanilang isla na hindi makikita, mula sa labas ng mundo sa loob ng maraming siglo. Ipinakita ni Hippolyta na sa oras lamang na siya'y humipo sa salamin, lumilitaw ang isla at namimiss niya ang itsura ng tinitirahan nila. Alam ni Artemis ang panganib kaya't nakikiusap siya kay Reyna Hippolyta na huwag nang hawakan itong muli. Samantala, habang patuloy pa rin ang labanan ng mga sundalong Amerikano, nasira ang aircraft ni Steve Trevor sa gitna ng laban. Ang pinakaligtas na pagpipilian ay ang magland sa isang ligtas na lugar. Nang hipuin ni Hippolyta ang salamin, ang isla ay naging kita, sa loob ng ilang segundo. Nagulat si Steve sa pagkakakita ng isang isla na biglang lumitaw, at naisip na gamitin ito bilang kanyang lugar sa paglanding. Naglakad si Steve sa paligid kung saan nakakita siya ng ilang dosenang Amazon na may hawak na mga sibat. Habang siya'y nagmamasid, isa sa kanila ay bumato ng sibat sa kanya at sinimulan siyang habulin ng iba. Sumali si Diana na nasa kabayo sa mga babae sa paghabol, kahit labag ito sa kanyang ina. Nahulog si Steve sa isang lawa at nang siya'y lumabas, nakita niya si Diana na naghihintay sa kanya, inatake siya nito nang hindi man lang nagtatanong, ngunit ipinagtanggol ni Steve ang kanyang sarili, ibinaba niya ang kanyang depensa matapos humanga sa lakas ng isang babae, at sinipa siya ni Diana sa kanyang bayag na nagpabagsak sa kanya. Nagising si Steve na nakatali sa isang upuan habang ang mga Amazon ay nag-aantay sa kanya upang maghanda ng mga tanong. Tinanggihan ni Steve na sagutin ang anumang mga tanong, ngunit sinabi ni Hippolyta na wala siyang choice. Ginamit niya ang tali ng katotohanan sa kanya upang malaman kung may plano ang mga Amerikano sa kanila. Sinabi ni Steve na ang mga Amerikano ay walang alam sa kanilang isla, at ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil sa pagbagsak ng kanyang eroplano. Ang mga Amazon ay gustong patayin siya, pero nagalit si Hippolyta sa mga nagsabi nito, dahil walang ginawang masama si Steve sa kanila, at sinabi na dapat siyang samahan pabalik sa kanyang mundo. Si Diana ang nagboluntaryo na ay escort siya, ngunit tinanggihan ito ng Reyna. Lumayo siya at inihayag na gagawin nila ang kanilang karaniwang paligsahan upang pumili ng escort para kay Steve patungo sa labas ng mundo. Dahil hindi pwede si Diana sa paligsahan na ito, pinalitan niya ang isang Amazon warrior sa pagbabantay kay Ares sa kulungan. Dumating si Alexis, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, nang si Diana ay umiiyak, sinabi niya sa kanya na siya ay sumali na upang palitan siya, dahil sa idea na ito, nagpanggap si Diana at sumali sa paligsahan. Nagsimula ang paligsahan sa pagtapon ng sibat, karera ng kabayo, at paglaban. Habang nananatili si Alexis sa pagbabantay sa bilangguan bilang kapalit ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, isang Amazon warrior ang biglang sinaksak siya mula sa likod. Pinalaya niya si Ares mula sa bilangguan, at lumalabas na siya ay 9-love kay Ares. Samantala, nagpanggap si Diana bilang isa sa mga kalahok at nanalo sa paligsahan. Binigyan siya ng Reyna ng bagong kasuotan upang i-escort si Steve bilang tanda ng respeto at kapayapaan sa dayuhang bansa, at iba pang sandata kabilang ang isang pulseras, at ang lubid ng katotohanan ay ibinigay sa kanya upang protektahan ang sarili. Inutusan si Diana na magpakilala upang lubos na purihin, ngunit nang ginawa na niya ito, nagulat ang Reyna na makita na ito ay ang kanyang anak,
ngunit ipinagmamalaki siya dahil tiyak na karapat-dapat na si Diana sa gawain na ito. Nakarating sa kanilang kaalaman ang balita ng pagkamatay ni Alexis at pagtakas ni Ares. Hindi lamang inatasan si Diana na ilabas si Steve sa kaharian, kundi inutusan din siya na hanapin at hulihin si Ares. Habang dinala ni Diana si Steve pabalik sa New York, labis siyang nagulat sa kagandahan ng lungsod. Nakakita siya ng isang batang nakaupo mag-isa at umiiyak, kaya lumapit siya upang tanungin ang problema. Sumagot ang maliit na babae na hindi siya pinapayagan ng mga batang lalaki na makipaglaro ng pakikipaglaban ng espada sa kanila. Tinuruan ni Diana ang batang babae ng pakikipaglaban sa espada, na nagpapangiti sa kanya. Sinabi ni Steve kay Diana na may mga surveillance camera ang kanyang kumpanya na maaaring gawing mas madali ang paghahanap kay Ares, kaya't sumunod siya kay Steve sa kanyang kumpanya. Kaagad na pumasok sila sa lugar, kinailangan nila ng isang babae na pinangalanang Ida, na humiling kay Steve na itaas ang mesa para sa kanya. Nagtataka si Diana kung bakit hindi nito kayang gawin ng mag-isa, kaya ginawa niya ito ng isang kamay at kinuha ang ballpen. Labis na nadismaya si Diana habang nagrereklamo na ang mga babae sa kanilang mundo ay tinuruan na maging mahina. Dahil ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang New York, dinala siya ni Steve sa isang bar upang magkaroon ng kaunting saya. Habang sila ay umiinom, iniisip ni Steve na lasing na si Diana at sinubukang halikan siya, ngunit nagalit ito at lumabas. Habang humihingi ng paumanhin si Steve para sa kanyang ginawa, may mga lalaki na sumubok na magnakaw sa kanila. Sinangga ni Diana ang mga bala ng mga lalaki gamit ang kanyang pulseres at binugbog hanggang humingi sila ng paumanhin. Nakakita sila ng isa pang tao na lumalapit sa kanila. Sinabi ni Steve na siya ang haharap dito, ngunit natuklasan nila na siya ay si Deimos, isang halimaw na nagtatrabaho para kay Ares. Sinabi niya na magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin ang Amazon warrior na nag-escort kay Steve, kaya sinugod niya si Diana. Binigyan niya siya ng matinding laban, pero ibinigay niya ang laso upang talunin siya. Gamit ang laso, sinubukan niyang makuha ang katotohanan mula sa kanya tungkol sa kinaroroonan ni Ares, ngunit sa halip na ay trader ang kanyang Panginoon, pinatay niya ang kanyang sarili. Sa isang simbolo na natagpuan niya sa pag-aari ng halimaw, nalaman niya ang tinataguan ni Ares. Samantala, nakikita natin si Ares na nagplano na makipagkita sa kanyang tiyo upang alisin ang mahika ng kanyang ina, upang magkaroon siya ulit ng kapangyarihan ng Diyos. Nakarating sila sa isang pintuan, ngunit upang buksan ito, kailangan nilang pumatay ng tao bilang isang sakripisyo. Kinuha niya ang dagger ni Persephone upang patayin ang isa sa kanyang mga bantay, ngunit na-interrupt sila ni Diana. Sinubukan niyang pigilan si Ares na buksan ang pintuan anuman ang mangyari, ngunit sa kasamaang palad hindi niya ito napigilan. Habang abala sa pakikipaglaban sa ilang mga halimaw, ginawa ni Ares ang sakripisyo ng tao at sa wakas ay nabuksan ang pintuan. Habang pumapasok siya sa pintuan kasama si Persephone, si Amy, isang tatlong ulong halimaw, ang nagpapahintulot lamang kay Ares na pumasok. Dinala ni Steve si Diana na sugatan sa ospital. Sa kabilang banda, nakita ni Ares ang kanyang tiyo na si Hades. Pinangako niya sa kanyang tiyo na kung magkakaroon siya ulit ng kapangyarihan, maglulunsad siya ng digmaan laban sa tao at magpapadala ng maraming kaluluwa sa kabilang buhay, hanggang sa ang kanyang tiyo ay magkaroon ng maraming alipin. Dahil si Hades lamang ang may kapangyarihan na magtanggal ng mahika ng kanyang ina, ipinaalam niya kay Ares na minsan ay dumating si Zeus dito, at nanlilimos sa kanya na huwag alisin ang mahika mula sa kanyang anak. Mahalaga para kay Hades ang pamilya, kaya't tinanggal niya ang mahika mula kay Ares, at sa wakas ay nagbibigay sa kanya ng akses sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Lubos na nadismaya si Diana kay Steve dahil hindi niya napigilan si Ares sa kanyang ginawa. Kahit na ipinaliwanag niya na abala siya sa pagliligtas ng buhay niya, sinabi ni Diana na ang tanga niya, dahil kung siya si Steve ay hindi niya gagawin ang ganong bagay. Nainis si Steve sa kanyang ugali at sinabi sa kanya na hindi matapang ang mga Amazon, at silang lahat ay mga duwag, kung hindi, bakit nga ba sila nagtatago mula sa mundo? Napagtanto ni Diana na tunay na nagmamalasakit si Steve sa kanya at nagkabati silang dalawa. Sa kabilang banda, nagtipon si Ares ng kanyang buong hukbo sa gitna ng New York upang patayin ang lahat ng mga tao. Ang Pangulo ay nakipag-ugnayan sa mga kaaway na bansa, at nalaman niya na wala sa kanila ang nasa likod ng digmaang ito.
Sa gitna ng labanan, dumating si Steve at si Diana. Si Diana ay pumunta upang pigilan si Ares ngunit siya ay nahuli. Bilang kabayaran sa ginawa ng kanyang ina sa kanyang anak, sinubukan ni Ares na putulin ang ulo niya, ngunit biglang dumating ang mga Amazon upang pigilan siya. Iniulat ng kalihim sa Pangulo kung paano biglang lumitaw ang isang isla, at inirerekomenda na kung kailangan nilang patayin ito, bilang mga mystical na nilalang, dapat nilang unang wasakin kung saan sila nagmumula. Nagpadala ang Pangulo ng isang nuclear weapon patungo sa isla ng mga Amazon. Si Steve na nakakita nito ay pumasok sa kanyang jet upang pigilan ito. Habang si Diana ay nakikipaglaban kay Ares, binabastos niya ito sa kung paano niya plano na labanan si Zeus samantalang hindi niya kayang talunin ang isang magandang babaeng katulad niya, natawa si Ares. Sapagkat hindi pa niya nasisimulan ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, nang nilabas na ni Ares ang kanyang kapangyarihan, mabilis lang niyang kinulata si Diana sa isang laban. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay may kakayahan siyang buhayin ang mga patay na bangkay mula sa kamatayan. Binuhay ni Ares ang mga patay na mandirigma ng Amazon upang lumaban-laban kasama nila. Ngunit sa kabutihang palad, ginamit ni Artemis ang isang sinaunang sumpa upang palayain sila sa kontrol ni Ares, at sumali sila sa natitirang mga Amazon sa pakikipaglaban sa hukbo ni Ares at nanalo sila. Pinahinto ni Steve ang nuclear weapon bago ito tumama sa isla, habang si Diana ay nakatamo ng tagumpay laban kay Ares, at pinugutan ito ng ulo sa pagkakataong ito. Ipinagdiwang nila ang kanilang pagkakasundo at saka hinalikan si Diana, na-realize na hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho, pinayagan ng Reyna si Diana na pumasok sa mundo ng mga tao. O pwede nating sabihin, na naging tulay ang kanilang mundo sa isa't isa, at sa ganon natapos ang anime. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa anime recap, mag-subscribe na kayo. Salamat!